Kung i-series ninyo kay David, ganun, iskipan na ninyo. Wa man skip yung pastor, the series. Agi series, sige tudlo ninyo sa mga bata na. Tulo siya. Di mga tiguang. Di pa ma. Abang kakita. Okay, I will tell you, brothers and sisters, don't you know that the story of Bathsheba and David is the best story sa life ni David na pwede itudlo sa mga bata. Dili lang ninyo sa matudlo because wala nato nasabtan ang principle sa Old Testament narrative. Because ang ato amang ginatanaw sa story katong gibuhat ni David ug ni Bathsheba. O to gibuhat ni David dito kay Bathsheba. And as we discuss these things, God will open our hearts and our minds kung nanong Old Testament narratives in the Bible is one of the most, kung atong tanawon sa iyahang kung atong tanawon, dako kayo portion sa Old Testament, ang iyahang way nga pagsulat is in a narrative. Storya. O sige ma'am. Wala pa tanang sugod, ay pangutana. Akuan man good pass kang story po ni David kay daghan siya kontra. Kung kausahon ra og kuan taas ud kayo Kinsay nagsulti dagan sa kontra. kontra niya si King Saul. Katong anak niya si Absalom. Di? Kato daw mga kontra ba unya. Og sa story sa story mo di akong gikuan lang si Pas ba nganong dili na to ikuan whole story Istorya gyud itaas siya. Taas siya. Unya Okay. mura lang pud mi og kung unsay fit para sa mga bata ba murag adto mi dito paingon. So ibig sabihin di ay kay taas ang istorya sa Biblia, mamili ra ta. Murag ikuan lang sa fit sa mga bata. So karon pangutan-on ta mo. Kung mamili lang mo sa istorya sa Biblia, sa istorya niya kay taas man, pangutana, masabtan ninyong katibukan ni istorya dili. Basahon man gyapon pastor. Ha? For study Lay purposes. lang pareha For na study si purposes. King Saul For study. kay sayaw mga kontradagan gulayan King Saul Oh. Absalom ug si Oh. katong usa nga O di? Unsa man ang Tung- unsa kalayan na sa kontra? Kanang gibutang taas man na diha. kayo Taas kayo? taas. Taas na sa to ang pagtanaw. Okay? So diri ato na siya tanawon para at least masabtan nato. Okay, kani. I-discuss nato ni para at least very ta. Okay. Diri kung atong tanawon ni so tanda na to Old Testament stories in the Bible makes up 75% of the Bible. Old Testament. How many books are there in the Old Testament? 39. So almost 3/4 of the Bible is Old Testament. Kung tanawag ko ninyo ang gigahin sa sa story sa Bible, 40% of that, 3/4 sa Biblia is Old Testament. And then 3/4 diha sa Biblia, halos katungaan na is unsa man? Narrative story. So ibig sabihin, naay dako nga bili ang istorya during their time. Nganong halos katunga man gyud sa Old Testament is in a form of stories. So ibig sabihin, very important sa nation of Israel ang istorya during the time. And the way God communicated to His people is in a form of story. O kani, tanawon na to, nga sa mga libro ni Ani, makita na to diya, nga kani siya nga mga libro, mauna siyang mga libro nga naay, ang iyang content is stories. If you will notice, naputay mga libro na sama ni Nehemiah, sama nila Daniel, okay? Sama nila Jonah, nila Haggai, Ezekiel, Isaiah. Yes, there are books of the prophets, pero within sa book of the prophets, naa siya'y flavor sa istorya. Tama? Isaiah is, ang iyahag yung major niya nga literary form is prophets na siya, pero sa sulod sa libro sa propeta, naa siya'y story. So that's why, almost 40% halos katunga gyud sa Old Testament istorya. Okay? So dire nato makita para masabtan nato kung unsa magyud ang narrative,
dapat sabto na to ang story sa ila nga pamaagi, dili sa tua. Kaniha, sa atuang panahon, sa atuang culture, gidesign ang story to teach moral lesson. But in their time, ang istorya sa Biblia, gidesign siya, dili siya mutudlog moral lesson. That is the primary purpose of the Old Testament. Dili siya mutudlog moral lesson. Pero wala ta nagsulti nga walay moral lesson. Ang point nato diri, ang moral lesson dili siya primary. Moral lesson is secondary. Ang moral lesson pwede nimo siya gamiton unsa man for principle. Pero to get the idea of the story, dapat ang ma-highlight nato is tong purpose ang story nganong gibutang mana diha sa Ginoo. So that's why diri makita nato, okay, pakibasa daw sabay-sabay. Ready go. Purposeful stories telling the historical events of the past that are intended to give meaning and direction for given people in the present. Okay, pag musulti ang given people in the present, wala ni siya nag-refer sa tua karon. It is referring to the nation of Israel. Because Old Testament, okay, writings, ang audience ana, ang recipient ana, dili kita. Israelites. Okay? So, unsa di purpose sa narrative? Kaning narrative nga isgutan nato, this is an ancient narrative. Ang iyang story, ang purpose to sa story is dili siya unsa mutudlog moral lesson, kundi ang purpose niya is to retell ang ilahang historical events in the past para muhatag og meaning and direction intended sa ilaha during the time. For example, ang Book of Genesis, gisulat siya dito, ang purpose ni Moses, dili mutudlog moral lesson. Ang Book of Genesis, gisulat ni Moses to address the problem and the questions of Israelites during the time, from the time of Exodus. Unsa na yung question sa mga people of God during the time? First na question nila dito, they are questioning their identity. Nga naman, because they are 400 plus years, nga naa sila sa captivity sa Egypt, ang problem sa mga Israelites people, nawala ang ilang identity sa ilahang pagiging Israelites. And second, na problem nila dito is they were been enculturated by the Egyptians during the time. The way they dress, the way they talk, the way they eat, the way they worship, ang ilahang ways are what? Are not Israelites, Egyptians. So that's why itong gipagawa sila dito, nangutana sila Moses, nganong naman mi diri? Kinsa daymi? So that's why gisulat ang Genesis para ipakita sa ilaha, i-retell ang history para masabtan nila nganong gipagawa sila dito. Okay, by the way, when we say Exodus, what does it mean? Ha? Nanay siya, Departure. Pagpagawas, departure. Pag departure, kung sa ibo pasabutan na. Gikan sa pagkakuan, hipon sa mga sites. Pagpagawa sila dito, kung sa ibo pasabutan na. Ha? Oh, kung ipagawa sila, kung sa ibo pasabutan na. Okay. Freedom. English ka ito, te. English. Okay. So, ibig sabihin, pag musulti ka ang Exodus, ang first dayo na tumuna is freedom because from the word Exodus means exit. Exit. So actually, if this is our identification, the way we identify Exodus, and the way we define, o the way na ito tanawon ng Exodus is because gi-free sila for freedom, then ibig sabihin,
wala nato nakita kung unsa gyud ang tinuod nga mensahe sa Exodus. Because Exodus does not talk about freedom. Daghan magbawal. Dili. Ibig sabihin, does not talk about freedom. Exodus is an exit. Asa sila nag-exit? From the slavery, kinsay nag-slave sila ha? Kinsa ano? Si Pharaoh. The Pharaoh. Kung slave sila ni Pharaoh, kinsay lang master? Si Pharaoh. Okay. So, gibuhat sa Ginoo, gipagawa sila dito, gidala sila, kay dalon sila sa Ginoo sa promise land. Kana. Unsay purpose sa Ginoo nganong gipagawas man sila? Para freedom? No. Actually, ang scenario sa Exodus is not about freedom, but it talks about change of master. Why? Gipagawa sila dito para mawala sila sa unsa man, para matanggal sila sa slavery kay Pharaoh para mahimo silang slave Sa Ginoo. ni God. So Exodus that not talks about freedom, but Exodus talks about change of master. Nang ibig sabihin, kung dati slave sila ni Pharaoh, karon dili na. Kung hindi unsa na sila sa Ginoo, slave na sila ni God. That's why kung atong tanawon, What if Pastor, freedom from the slavery of Pharaoh? yun nga, ibig sabihin, ang freedom dito, na ginamin nato dito, is freedom from slavery of Pharaoh, pero ang freedom nila, nahimo gyapon silang slave towards God. sa Ginoo. Nakwa? Mo nang daghan. So, gi-free sila dito para mahimo silang slave sa Ginoo. Kasi allergy pa sa word na sir, kanang slave kami, may pag-servants na. Actually, that is, okay, tinawa na to, pansina. Kanya, because this is the problem of Christianity nowadays. Ang word nga servant, word nga bondservant, and word nga slave, walay problema sa definition. But there is a problem sa term. Pag musulti kong servant, kasi mo pasabot sa servant? Sulugoon. Alag Sulugoon. Alagad. Pag musulti kang bondservant, Ginapos. sulugoon Japon, pero ginapos. bond. Gigapos. Okay? Ang ibig sabihin, servant na ka, pero mahimo kang servant na ko. Hangtod sa hangtod, bond. Ang slave, unsa? Ulipon. Ulipon. Okay. Tanawa na to ha. I-contextualize na to. Kasi, mo na siyang problema na to. Mo na siya nga, kung dili nato ni sa masabtan, brothers and sisters, dili po nato masabtan ng tinuod kapag pangalagad. Unsay kalayan? According sa context, in ancient Near East, ang servant ug bondservant na ay freedom. Na ay choice. Ang servant ginaswelduhan. Ang servant ginaunsa. Ang servant ginatagaag pahulay. Ang servant pwede mo mureklamo. Pero ang slave dili, because slave ginapalit. Slave is a property. Slave is ang tag-iya sa imuha, master nimo. Wala kay freedom. Wala. Kung gusto sa master nga pakaunon ka, pwede. Kung dili. Di ka pwede mo reklamo. Kaya ang slave, pag mo reklamo, patay. Ginapos na siya. Amen. The word slave, gikan sa Grego nga pinulungan, which means doulos, nang ibig sabihin na ang relationship dapat sa isa ka anak sa Ginoo is slave and master relationship. That's why kung servant ang imong mindset isuon, ibig sabihin weak ang imong foundation as a believer of God or as a believer of Christ. Nga naman, because kung servant imong mindset, na kay freedom. Mo no say, kung gusto nimo mga lagad, okay lang. Kung dili po. Servant ka eh. Pero kung ang Christianity, ang mindset nimo slave, whether you like it or not, you are obligated to serve Jesus. Bitaw na kayo. Mo na siya nga naay problema sa itong translation pagabot sa Biblia.
ang servant niya, bond servant, inyong mabasa sa iyong translation, balikan ninyo sa original text niya, ang Griego ana, doulos, slave. Not really servant. Muna sa say, nga kita nga mga Kristohanon karon ang atuang mindset, servant mindset. Servant. Dili slave. Dili property ni Jesus. Don't you know that Jesus is our master? He is our kurios. Wala gyud tay freedom igsoon. Muna sa kung unsay gisulti ni Jesus, kailangan nato buhaton because this is the will of God. Dapat dili ganit amo reklamo. Ngano man, slave man ta. That's why ang gigamit sa tua, when Jesus died on the cross, He purchased us. Gipalitan niya. Wala ta gisulti to gikuha ta niya para silduhan. He purchased us. So meaning wala tay freedom. That is a wrong mindset of Christianity. Mo na karon very relaxed ang Christianity because ang mindset nato servant. Mo na ang gusto nato ang Ginoo pa mugukod sa tua. Di ba mo nang servant karon? Ang servant tanawa, pag mo hire kag maid, mangutana si mo, nay wifi? Pilay sweldo? Social requirements. Pilay sweldo? Naay PhilHealth? Naay SSS? Naay insurance? I will tell you brothers and sisters, that is a servant nga mindset na. Kung ingana imong mindset, dili jud nimo tinuod nga master si Jesus because ang tinuod nga Christians are slave mindset. Di ta pwede mo sulti sa Ginoo, Lord, pila kong sildo. Kaya kung ingana imong mindset, ibig sabihin servant na. Medyo ingana, pastor. Pila ang binuwan. That's why very clear ang Biblia. Love yan. Gikan sa Genesis down to Revelation that the one we serve is our King. Hari. Okay. Nakuha na to? So, ibig sabihin, atubangan ni mo at... Naghanap ang words ng English, pastor, no? Oo. Ang words, Master, murag magpaligibo. Ang sulti na ko ganiya, ang words na ay problem. The definition is wala. Kasi kung imong tanawan ng definition nila sa servant, gina-define nila na siya as a slave. Pero ang term ang kung nagigamit, servant, which is wrong. Kasi kung gina-define mo siya as a slave, dapat ang term nimong gamiton, dili servant, slave dapat. Ulipon. Mapunta lang na itong servant's heart, slave's heart na dapat, no? Of course. Dapat slave heart. Dili servant heart. Kaya kung servant heart kay suon, ibig sabihin kung gusto ng mga lagad, okay lang. Kung dili ka, dili po. Sinelduhan, pastor, ang servant. Ha? Sinelduhan. Oo, ganun na siya. Sinunduhan. Ibig sabihin kung wala kay, kung amo na sang servant, nasa choice kung gusto niya mga mo, dili. Depende sa sweldo. Bitaw, no? Pero sa slave, dili. Muna sa baguo natin itong karakter, baguo natin itong mindset. O, di ba? Muna sa subuon ni mo, mag-mission ka. Ay, dili ko. Wala mo budget. That is a servant mindset. Kaya ang slave mindset, may sweldo o wala, kailangan ka mo trabaho. Amen. Diba? Ha? Okay, walay problema sa paggamit sa term. Basta i-define mo lang. Depende sa imong pag-define thing. Kaya kung ang definition mo sa servant is gina-define mo sa as a servant, literal, patay ka. You miss the point. Okay, that's why ang atong translation sa Bible, be careful. Okay? So balik ta. Ibig sabihin, ang purpose sa story is to retell the history. Okay? Sa ilahang panahon para muhatag sa ilahang direction. And then, another thing, pakibasa, Bidigo. 3 basic parts. Okay, yung sama ng 3 basic parts. Characters. Kailangan, i-skip natin eh. Usama na siya. Character, plot, and plot, resolution, or conflict. O, pangutan-on ka mo. Pag nagstorya mo sa narrative, gina-consider ninyo ang 3 parts. Ha? Yes, pastor. Okay, pangutana. Sa character, Depende sa katas ko sa story, Pastor. Gamera mong story, gamera sa... dili, kay kada eksena, nanay karakter. The story man. Story man. Oh, pangutana. Sige. Sa character, sa storya, basic, sa character, naay tulo ka karakter. Unsay karakter? Bida, Kontrabida. kontrabida, and biktima. Tama? Okay. Sa story ni David, kinsay bida?
David. Sa story ni Jonah, kisay bida. Jonah. Sa story ni Abraham, kisay ni Noah, kisay bida. Noah. 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 Sa story ni Joseph, kisay bida. Joseph. Joseph, mali. Ginoo. Because ang bida sa story, every time we study Old Testament narrative, ang bida perminti si God. Amen. Mauna, Pabida. Tanawan ninyo. Ang problem nato sa story, ang gina-highlights nato is ang individual narrative, ang individual character. Wala nato na highlight si God, which is pag-abot sa Israelites, the way istorya silang istorya, ang ilang pananawon sa istorya, dili ang karakter. Kung hindi, ang pananawon nila kung kinsa ang Ginoo sa istorya. Mauna sa igsuon na, tanawa. Kung mag-focus mo sa character, ug mauna sa kong question, and I challenge my teacher during that time, teacher na ako sa Sunday school, because ang iyang piminti gusto istorya sa mua is a life ni David. O ang paborito niyang istorya sa life ni David is to si David anoint as a king, o si David nakipag-away sa lion, o si David nakipag-away kay Goliath. That's why ang iyang tudlo sa mua, mga anak, ano man tawag niya, dapat mahimo gid mo samang David. Si David is a man after God's own heart. But-an yun na si David. Faithful si David. Obedient si David sa Ginoo. Ug mauna ang iyang gina-insert sa muang hunahuna. And then sa pagdako nako, when I started to study the Bible tung ako na, niabot man ko na sa istorya nga katong si David, dito man siya nanilip, man siya nakita niya dito si Bathsheba, wa nanilip tay, aksidente nga nakita niya. O nag-commit siya adultery. So ang gi-inject niya sa mua, sang gamay pa mi, nga si David is ingana, nakakita ako dito, as I study the Bible, na anak ko, dili man di ay sa tanan nga higayon si David, nahimo siyang righteous. Naaman di ay siya ay failure. And then, gibalikan ako nga akong teacher, anak ko, ma'am, tanawa ko ni, ang sulti ni mo sa mua is, David is a good person. He is a man after God's own heart. He's a righteous. He's a prayerful man. He's a worshiper. Pero nga nung diri, nakasalamat siya. Nga nung wala man rin yung istorya sa mua. Ano sa skuha? Hindi mo na pwede na ako istorya sa ima John. Kay bata pa mamulain, mag-istorya na ako sa inyo. Ha? Mauna. Narilit mi pastor. Okay. Tagaan tamog. Kaniya? Dapat ang inyuhang gipangutana mao ni teachers of the Old Testament. Naminaw mo sa kuha. Dapat ang inyuhang primary question mao ni, nganong sa tanan nga babae ni David si Bathsheba man ang gibutang sa Biblia? Siya may mama ni Dudong Solomon. Okay. Meaning, kung wala si Solomon, wala si Bathsheba, dili nimo matrace si Solomon. Second question, unsay purpose ni Solomon sa story? Gigikanan siya ni Jesus. So meaning to say, why did the writers in the Bible gibutang si Bathsheba diha not to teach moral lesson, gibutang niya diha para ipakita kung asa nagikan ang Misaya. Without Bathsheba, you cannot trace Jesus. So that is the purpose of the narrative. So dapat sa bata, di niyo ipakita, itudloan na siya. Dapat itudlo nimo nga wala ba mo kabalo mga bata. Nga si Bathsheba, lola ni Jesus. Kung wala si Bathsheba sa story, there is no Messiah. There is no Savior. Walay manluluwas. Kaya nga naman, Bathsheba and David begat Solomon. And Solomon siya ang nagpadayon sa line ni si David, which is, kinsay bottom line, Jesus. So meaning, ang Biblia, gibutang na diha para unsay purpose? Para sa story sang redemption. I will tell you, mauna siya'y dagan sa story. So ibig sabihin, ang narrative nato na ay tulo ka level. Kasi ang narrative from Genesis down to Revelation,
ang iyang istorya, iisa lang yun ang theme sa Bible. It is a story of, from Genesis to Revelation, it is a story of Redemption. redemption. So meaning to say, tanan nga istorya sa Biblia, especially pag-abot sa iyang na-connection sa chosen people ni God, kana siyang story is a redemptive history. Okay? That's why sa story, we should always what? We should always consider the three level of narrative. Kung saan yung three level? Honi. Sa pag-study nimo sa story, sa Bible, sabton sa nimo ang story individually. For example, nag-study ka kay David. Sabton sa nimo ang story within that setting. And next nimo nga sabton, musaka ka sa second level. Question nimo mo ni, nganong gi-appeal man ni sa story? Unsay purpose ani sa second level? Halimbawa, sa second level, it talks about the people of God, which is the nation of Israel. And then, kaning individual narrative na purpose nga nung naana sa Bible, kasi nasa connection sa story sa nation of Israel, o ang nation na Israel nasa connection sa meta-narrative, which is the top level. Ibig sabihin, ang meta-narrative, it always point out to Jesus. Okay. Gusto niyo example? Ingani. Sa story ni Abraham o ni Lot, wala ba mo nang utana? Nganong naaman si Lot diha? Sa story? Iputanan niya na? Nganong sa story niya, bisag gamay lang ang portion, nganong naaman si Lot? Okay, balik sa ta, kay Abraham sa ta. Kung sa first level ka mo study, ibig sabihin, si Abraham gipili sa Ginoo, individual. Muna dagan sa story. Naay purpose ang Ginoo nganong gipili si Abraham for the purpose sa iyang chosen people. Tama? Kasi kung wala gipili si Abraham, walay Israel. So muna dagan sa narrative. Meaning to say, gipili si Abraham, kay si Abraham mahimo siyang father of all nation. Meaning to say, sa life ni Abraham, ang second level, it points out to the people of Israel. Chosen people. Kaya nga naman, si Abraham nahimo siyang papa ni Isaac, si Isaac nahimo papa ni Jacob and Esau. And then, si Jacob, mo gipili sa Ginoo, that through Jacob, nigawas ang 12 ka anak, and later on became nation. Asa gikan? Abraham. Abraham is the first level. Nation of Israel is second level. Kung ibutang po nimo sa Isaac, the same. Isaac ang first level, nation of Israel gyapon. Kaysa duwa niya ka anak, Jacob, the same. Kung si Jacob na po ibutang nimo, unsa si Jacob? Kisa anak ni Jacob. Sa second level, nation of Israel gyapon. Kasi 12 man gud iyang anak. So meaning to say, mao na siya. Pero kana sila tanan nga individual story, iisa ang ilahang tumbok. Kinsa? Jesus. Meaning to say, kung wala si Abraham, wala si Jesus. Kung wala si Isaac, wala si Jesus. Kung wala si Jacob, wala si Jesus. Okay? So ibig sabihin, ingana ang narrative. That's why hindi na ito putlon, pwede na si Bathsheba. Kano man, basaha ko ninyong genealogy sa Matthew chapter 1, pababa. No, si Bathsheba. And Bathsheba begat Solomon. Tanawa, even si Matthew, kabalo siya. Even si Matthew, gibutang niya si Bathsheba. Kay kung ang ilang purpose sa story is ang purpose nila, mutudlo sa moral lesson, dapat si Matthew, wala niya gibutang si Bathsheba dito sa iyang genealogy. Kay kabalo siya nga si Bathsheba is bunga sa pagkasala ni David. Pero nga nung gibutang man niya, because ang purpose ni Samuel, dili ipakita ang sala ni David. That's why kung imo pansinon ang narrative, wala nagsulti si Samuel dito. In doing this, David commits sin to God. Kaya ang purpose sa story, dili mo tudlog narrative. Kasi sa panahon ni David sa una, sa 1 Samuel, kung nakasala sa kay Bathsheba, ang purpose sa story dito, para ipakita dito ang lahi ni David because they are questioning the kingship of David. That's why gibutang si Bathsheba. Kaya ang dapat mo sunod ng God, actually, ang perspective sa mga Hudyo during the time, sa Israelites during the time, David is not qualified to be a king. Pero sa gibuhat,
Gipili siya sa Ginoo. Gibutang tong story ni Solomon because ang dapat lang nga mo follow sa lineage of being a king, walay lahi kundi si gikan kay David. Kay ang purpose para i-fulfill ang prophecy that the Messiah mugikan sa lahi ni King David. So that's why naa si Bathsheba. Oh, you see? Una kay atong tan-aw mo gudayon katong pagsilip-silip ni David mo na atong focus mo gudayon as a teacher. At tudlo lang ng pastor, di lang detalye. Dili. Pili og sa mas mumat. Nakasala na lang, hindi detalye. Okay. Another thing. Interpret sa mga Misinterpret sa mga bata, it depends. It depends sa teacher how you explain. Well, gani. Basig mo ingan sila pastor na okay ra day mag-adopt diri kay gitugot mo pud dito nga amo ana. Dili mo sultihan nga okay to. Ang dapat mas ipasabot nimo sa bata, nganong naa man ang story diha. Dapat mo nila makita. Actually, ang gibuhat ni David sala, di na siya dapat pwede na to sunlugon. Pag ako misturya sa bata mo, misturya, di na siya nato sunlugon. Wrong na siya. That's why si David nga tanawa. In Psalm 50, nagkasala siya. Na ay consequence yung sala. Namatay ang iyang firstborn kay Bathsheba. So sala na siyang iyang gibuhat. Pero ang sulti na ko sa mga bata, pero mao dapat ang makita ninyo. Nga makita ninyo nga si Bathsheba, dako siya og role nganong nigawa si Jesus. Ana di mga bata, ana di pastor? Oo. You see? Kita na to? Og dito nila makita ang grace ni Lord, og ma-appreciate nila ang grace ni God. Nga naman, even David commits sin through Bathsheba, but still God used Bathsheba to redeem David. Tama nyo? Banindot ang story? Pwede ra jud ay manguyab Pwede! ang believer. Ha? Pwede ra jud ay manguyab ang Adi pa believer. naman ang context. Balik na punta na? Gusto mo pa rin i-discuss na ito na? Okay. Balik ta. Balik ta. Kaya gusto na ako ni siya. Actually, sa narrative, gusto na ako himay-himayon ang narrative para masabtan na ito. Kaya daghan kayo gagamit ang narrative. Huwag yung nasabtan. O kani? Pangutanong ta mo. Asa gikan si Jesus, Abraham. Question. Kung wala si Lot sa story, mugawas bagyapon si Jesus? Siguro sa man niya si Lot. Ang tangawan ninyo ha? Ito lagi mo. Di ba si Jesus gikan kay Abraham? Question. Kung wala si Lot sa story, kasi gamay naman mga portion gibutang kay Lot. Actually, makita lang nimo si Lot, chapter 13, chapter 14. Itong ikuyog. Ikuyog siya. Karon pangutan na. Kung wala si Lot sa story, kasi si Jesus gikan kay Abraham, naa ba si Jesus? Uli na po sa loob, masagikanan. Ha? Ganun nasulti man yung pwede. Unsa pastor insay question? Di ba si Jesus gikan kay Abraham? Si Lot. Karon question, kasi si Lot nasingit. Ganun pangutan na. Kung wala si Lot sa senaryo, wala si Lot sa setting, wala si Lot sa story, is there any possibility nga magawa si Jesus? Nagyapon. Nagyapon? Okay. Dili. Ay nga naman. Ano pa sa kaya daw sila? Dili. Pag umangkon. Nga naman. Kay Waysa. Okay, gusto Ang niyo sala. story? Ang sala. Dili. Unsa man? Basta. Umangkon. Ha? Dali na, kay istorya na to. Para may Malipatan yung pasay. istorya. Pastor, para may Kaliwa. pasay ang sala. Ha? Dili. Di na mao. Kaniya, paminaw. May blood. O saman? Okay, tanawan ninyong story ha. That's why ang sulti na ako ganiya, pag naay connection gani sa chosen people of God, every character in the Bible dili na sa aksidente nga nung gibutang. Ikato nakasala. That's why diri na ako nakita gyud nga mosulti ko nga ang Bible, ang author gyud walay lain kundi ang Holy Spirit because the Bible cannot contradict itself. Ngano man, ngani tanawan ninyo. Katong gipapili ni Abraham si Lot kung asa siya, gipili niyang patag which is Sodom and Gomorrah. Tama? And then to make the story short, in Genesis chapter 13, nakipag-bargain si Abraham. Hello? Ay, sorry. That is in Genesis, chapter 13, nakipag-bargain siya. Kaya nga naman, naamanggot si Lot sa Sodom and Gomorrah, nakipag-war ang king sang east laban sa west, 4 versus 5. Upat ka king sa east, sa Persia, 5 ka king na naa dito, nagapuyo sa Canaan. Apil ang Sodom and Gomorrah. Nagilid ni King Kedorlaomer, nakipag-battle siya dito. Pero before that happens sa pakig-battle, naanay gihatag ang Ginoo kay Abraham
nga buhaton sa Ginoo sa Sodom and Gomorrah tunawon sa Ginoo. Because naay sala. O sa sala nila, immorality, idolatry. Pero nakipag-bargain si Abraham. Ginawa ko na si Pinta dito. Tunawon ba ni mo na? Ano ginudili? Kunay 40, pag-ubos ng pag-ubos, hangtod sinabot sa 10, ano ginudili? Because ibig sabihin, ginapasabot sa Ginoo kay Abraham nga basta na ay righteous nga tao nga puyo dito, dili yun i-execute sa Ginoo ang judgment. Amen? Amen. So that's why ang gibuhat sa Ginoo nagpadala sa duha ka angel. Pagpadala sa duha ka angel dito, to make the story short, gi-rescue si Lot ug ang family, uban niya ang asawa ug duha niya ka anak. Pag bit-bit nila ato, anang angel sila ayaw muglingi. Pero ang iyang asawa nilingi, ang nahitabo nahimo siyang pillar of salt. And then during that time, nagstay si Lot ug ang iyang duha ka anak dito sa kuweba. And then ang ilang understanding sa pag-ulan dito sa kalayo, ang ilang understanding judgment day na, wala na. Now, in ancient Near East culture, very importante kaayo ang pag-preserve sa lahi. Nag-worry ang iyang duha ka anak. Ana siya, kita na lang dire, basig mahurot ta, wa na mabilin. So nakahuna-huna ang iyang duha ka anak og brilliant idea. Nakigdulog sa ilang papa, pero wa nato ginaistorya. Pero wala ta kabalo nga naa na siya'y purpose and intention ang writer si Moses nganong gibutang na niya diha. Pagdulog nila ang anak sa iyahang panganay nga anak mao ang Moab. Ang pangaduwa niyang anak mao ang anak niya si Ammon. Nga kung imong i-trace ang Moab, dito ni gikan si Ruth. Nga si Ruth na asawa niya si Boaz. Nga si Boaz ug Ruth nagkaroon og anak nga si Obed. Si Obed nagkaroon sa anak, ang anak niya si Jesse. Nga si Jesse nahimong papa ni David. So ibig sabihin, kung wala si Lot sa story sa Abraham lang, you cannot trace Jesus. Ipan malinalin niya, genealogy. Tanawan ninyo? Kape basag genealogy, pastor. Very important ang genealogy. Laktawan. Sama. Ito doon sila sa mga adult, mga bata mo, maglayo. Ha? Ayun po, ito doon sa ngayon para. Nakigdulog. Ha? Dulog. Idug siya papalino sa mga bata. Okay, question. Sakto Tong lagi na. katong Genesis na story, kay kinsa ginatudlo during the time sa nation of Israel? Sa di lang sa asawa nga babae, pati sa mga anak. Pero dili na maunod na ilang understanding sa storya. Ang ilang kong understanding sa story is kung paano sila giluwat sa Ginoo. That is what we call meta. Yung saan man to na to pag kuan Ha? yung saan na to pag kuan tong Ang kung unsaon ninyo na sa pag-istorya, dili na ako na problema. Inyuha na. Kaysa ako kung istorya na ako, na why problema sa kuha? ay kigdulog. O sa inyo, hada akong problema na. Dito po mo tutuan na basta, bahala na lang dyan. Adi ba alam mo diya, inyo na kani problema na. Dili na akong problema. Inang tabig soon, ang problema ninyo, ayun ipasa sa kuha. Inyo na problema. Hello? Oh, di ba? Nakuha ninyo? Kinsa ang lola ni Jesus? Katong anak ni Lot. Lola to. Ni Jesus. Kinsa yung lola ni Jesus? Si Ruth. Nga isa ka Moabite. She's not a Jew. Di ba? Lula ni Jesus. Oh, gusto pa niyong dungag? O, pangutana. Sa story ni Joseph. Di ba? Sa chapter 38, nasingit ang story. Kinsa yung nasingit ang story sa Genesis chapter 38? Story nino, kinsa? Dili na ako abalan kung gabasag yung Bible ba? Kinsa story sa Genesis 38? Judah and Tamar. Wa pa mo kabalong sa story ni Joseph kasi ang narrative ni Joseph nagsugod sa Genesis 37 hangtod Genesis 50. Pero sa story ni Joseph, nasingit ang story ni Judah and Tamar. Bitaw no? Ngano man na? Usultin ako, dili aksidente. Gusto ninyo genealogy na po? Ngani? Si Judah, tungod na konsensya siya, wala siya ni uli sila ni Sibat. Because sinitabo kay Joseph.
Tama? Mo dagan sa story. Nisibat siya dito para at least i-refresh ang kagalingon tungod nagkaroon sa guilt sa ilang gibuhat king suon. To make the story short, wata kabalo ko pila sa katuig dito sa kato nga lugar og dito nga lugar nakapamilya siya. Og sa iyang pagpamilya dito nagkaroon sa 3 ka anak na lalaki. Og sa 3 niya ka anak na lalaki, ang panganay niya ang asawa kinsa? Ni Inday. Inday kinsa? Si Tamar. Inday Tamar. Karon, ang nahitabo mo ni namatay ang panganay nga asawan ni Tamar. Sa ilahang manggod culture, ancient Near East culture, natay ginatawag manggod diha nga redeemer o kinsman redeemer, especially pag wala sila yung anak, kailangan salon Tamanghod. sa manghod ang obligasyon sa iyahang igsuon. So gisalo man pud sa pangadua, pero nakasala sa Ginoo. Ngano man, Wala. wala ni kumbaga pa ba ayun, di na ako istorya ako. Wala ginuhay. Because nakikitabo siya ang problema niya, iyang ginalabay ang similya. So dili gusto sa Ginoo ngano man because he violate the law of God. Kay si para sa ilahang manggod kailangan i-preserve pero siya wala niya gibuhat. To make the story short, gijudge sa Ginoo. And then karon walay mabuhat si Joshua, si Judah. Kailangan ipasawa niya ang iyang pero kabalo ba mo sa gibuhat ni Judah nangita sa scapegoat. Kasi nga naman mahadlok siya basig ang iyang anak mawala na pud namatay na pud. So ang rason niya dili sa nimo pwede asawahan hulat ka, hulaton nimo ni sa kibata pa, hulaton nimo mo tiguwa mo idagita na sa nga pwede na pakaslan. So si Tamar kay tungod ana, okay ra siya ha, promise ko na. Pero mao ni natabo. After a years to make the story so putlo na to, nagbinata ang anak ni Judah. Pero wala gibuhat ni Judah. Nabalitaan ni Tamar. Maulitawo na. So si Tamar dito nag-worry. O karon ang nitabo one day. Di ba? Ana na. Naglaroy-laroy hindi si Tamar, si Judah. Si Tamar. Tawag mo yung Bible ninyo. Basaan yung Bible ninyo ba? Naglaroy-laroy siya. Tama? Okay. Paglaroy-laroy, ni kinsa? Ni Judah. Dito si Inday Tamar. Naadi ay nabalitaan. Wala pa si dito sa lugar na to, naa si Inday Tamar. Hindi pa malay niya. Actually, nabalitaan ni Inday Tamar na naaiyahang father-in-law. Ugangan niya, father-in-law. So because na niya, kay tungod nga wala gi-follow ni Judah, kung unsa ang balaod unta nga dapat buhaton, ang gibuhat ni Tamar ba, nagpagwapa. Nagpanggap siya as a prostitute. Siguro, perting kapahagyo, kaya wala itsurahan ni Judah. O magisulti sa Bible ha, pero murag ingana. Karon nagpanggap siya sa prostitute, nakursundahan ni Judah. Kay nakusundahan ni Judah, kaning tunto po niya Judah, nag-adto dito, nakigdulog sa mga ingana, why bit-bit kwarta? Marog yun. So karon nitabo sila, so singlon siya. Prostitute good. Singlon siya, wa siya ihatag. Kung sa gibuhat, ana si Tamar. Okay, anin lang. Makibargain na lang ko si mo, sing-sing of, ito yung scepter. Kasi ang scepter ug sing-sing, na say dako kalabutan, especially pag-abot sa patriarch. Sing-sing o scepter is what? It is a patriarch symbol na kung asa, matuod na siyang you are patriarch from the word perta. So, okay. Na ibig sabihin father. Four fathers. Okay? So karon identification to. Ana si Judah. Sige, kay pag umana na, ang akong buhaton na lang para ibargain na ko, nakwaon na ko, mabot ang panahon, yun ako isuguon, iana to. Pero ang problema to, murag nakalimot siya dito sa istorya. Wala yun. And then, according sa storya, nagsismuso nga nagbalita kay Judah. Nakauli na si Judah. Nagsismuso nga nagbalita siya nga na siya. Judah, ang imuhang daughter-in-law, buntis. Kinsay nasuko? Si Judah pang nasuko. Actually, kung imong tanawon yun sa dagan sa narrative, ang nakasala, dili man si Tamar. Si Judah man, because he didn't follow the law of God. Kinsa pa'y nagsuko? Siya pang nasuko. Kinsa na. Asa na? Kaya siyempre, pag ingana ang kaso, death na siya. Pero si Tamar, nag-wisdom. Ikuha to niya. To bro, ebidensya. Karong pagkit-anay. Diba? Ano na naman ka?
Pakita na yun. Kasi tatay, kaniyo. Tanawa, good. Oh, tanawa. Hilong si Judah, oy. Pakatingog. Di ba? So, karon, pangutana. Unsay connection ni Tamar sa story, anong nasingit mo na? Yang anak Bitaw no. Kisa anak ni Tamar? sila ito. Ambot. Anak ni Tamar. Ha? Tamor ko na. Tamar? Okay. Open your Bible. Matthew chapter 1. Basa. Genealogy. Genealogy. Para makita ninyo na kung wala si Tamar sa story, bisag na si Lot, bisag na si Abraham, there is no Jesus. Tanawan ninyo si Tamar. Oh, basahan ninyo. Ah. Si Tamar ang ilang inahan. Judah amahan ni Perez ug ni Zerah. Si Tamar ang ilang inahan. Kinsa? Linya Jud. Kinsa anak ni Judah at Tamar? Si Si Perez. Kinsa anak ni Perez? Hezron. Kinsa anak ni Hezron? Aram. Kinsa anak ni Aram? Kinsa anak ni Aminadab? Naason. Kinsa anak ni Naason? Sino kinsa anak ni Salmon? Boaz. Okay, Boaz. Si Boaz nga nahimo nga asawa ni Ruth nagikan sa lahi ni Lot. Mga anak sa sala. Mga anak sa Tanawa? Okay, wala pa. Dungagan pa nato na. Okay? Pero wala man gi-mention si Lot diri ah. Ha? Wala gi-mention si Lot, pero dito na siya kay ano siya, kay Ruth Boaz. siya, kay Boaz siya, Ah, sa sa side. Oh. Pero Boaz. Pero wala si Lot. Wala nga ibig sabihin gitrace ato sa Lot lang para makita natong dagan. Actually si Lot, wala si Lot ang gitrace, kundi ang gitrace dito si Boaz and si Ruth. That's why i-trace nato, balikan nato si Lot dahil siya dako connection. Okay? Pero wala siya gi-appeal sa Wala. genealogy Oh. of his staff. Ang iyahang lineage ang gi-appeal sa genealogy. Dili man na siyempre kay generation to generation ang gina-trace mo gud ana naka-connect dito kay Abraham. Asa nagsugod ang ano? Asa din nagsugod ang genealogy? Verse 1. Dito kang David. Ha? David. David? Hmm. Bibli ah. Jesus, kaliwat ni Haring David. Sa verse Kaliwat ni 1? Abraham. Oh. Abraham. Ibig sabihin, kay Abraham nagsugod. Oh. So ibig sabihin mao na siya gitrace. Nakuha to? Hmm. Okay, karon. Pangutana. Oh, si Abraham. Si Salmon, asa nagikan si Salmon? Amahan ni Boaz. Ha? Boaz. Oh, okay. Kinsa ang mama ni Salmon? Si Rahab. Rahab nga prostitute nga kung asa dito nagunsa ang duha ka spies during sa panahon ni kinsa? Ni Joshua. Ni Joshua sa Jericho. So ibig sabihin, Rahab was the great-great-grandmother of Jesus. Prostitute. Tamar was the great-great-grandmother of Jesus. Ruth was the great-great-grandmother of Jesus. Bathsheba was the great-great-grandmother of Jesus. Karon unsay common anang mga bayhana? O katawa lagi mo. Prostitute. Wala niyo nakita ang narrative. Kung inyuhan na siya makita, ang inyuhang nakita na siya, o ang inyuhang ma-appreciate ang story, dili niyo makita that God is a gracious God. Bitaw. Amen. Tandaan mo ang mga lola ni Jesus is mga babae na nag-resort sa sala. Nagbaligyag tungog. Prostitute. Awan niyo? Manangyaw na Mura tani. pog lain pag paminawon pasto mingon nga amahan. Wala mo ko nagsulting-isulti ninyo dito. Ako ang gina-explain sa inyo karon para masabtan ninyo ang istorya. paminawon basta mo na inuod. Kaya mo na ginoon. Di ba? Lain na bitano. Ibig sabihin, tanawan ninyo. Tanawan ninyo ha. Diyan niyo makita ba? Diyan niyo makita ang grace ni Lord. Nga ang grace ni Lord, even though they are sinners, God provide redemption. Okay ra po dahil ta makig-friend og prostitute Ano no. laging date? Pwede ra. Eh? Di mao ganan makig-friend og ano. Prostitute. Pakig-friend ta para masangyawan. Okay. Friend ka jote. Ano tali, balik ka mura na ginapunuran mo. Balik ka dali sa story. Pastor, Individual story. Dala, last. na-appreciate na mo. ang Individual listahan ng mga- story. Okay, pagpaminaw mo. Individual story. Every narrative sa story, naa na siya'y purpose for
redemption sa chosen people. Nganong gibutang si Tamar kay gusto ipakita dira paano giluwas sa Ginoo ang iyang chosen people, the nation of Israel, through Tamar. Nganong gipakita si Rahab kay gusto ipakita sa Ginoo paano giluwas sa Ginoo ang nation of Israel through Rahab. Nganong gibutang si Bathsheba kay para ipakita sa Ginoo paano giluwas sa Ginoo ang lineage sa hari. Nganong naaman si Ruth, gibutang si Ruth diya para i-preserve or para ipakita sa Ginoo ang redemption niya intended para i-preserve ang kingship ni David. That is what we call meta-narrative because tanan na siya, it points out na siya tanan kay Jesus. So, ana ang levels ng narrative. Pag nag-istorya mo, dapat, for example, sige, para di na tabag lalis dili, ayaw na istorya niyo sa mga bata o sa mga tigulang na lang. Pag mo istorya mo sa mga tigulang, ayaw lang mag-focus sa individual. Dapat i-connect ninyo na siya unsay purpose sa individual for the redemptive plan of God sa iyang chosen people which is the nation of Israel para ma-appreciate nato ang meta-narrative. Amen. Amen. Murag naara mi diras ko an So, ini question. Ibig sabihin, kung nag-istorya mo dito, ang inyong nasabtan lang is the first level. individual ra gyud. But I will tell you, brothers and sisters, the way mo sabot ang mga Israelites sa istorya, dili lang sila nagasabot sa first level. Ang ilang ginasabot, tanganang istorya nga na unsay kalabutan nganong naata dire. Sige. So, any question? Murag naglain ng boat niyo sa puwa. Wali na kita ni Kuan. Sige, any question? Tawa lagi mo ay. Ano sa imong question dai? Gialaw sa Ginoo ang adultery daw, pastor. Ha? Gialaw daw sa Ginoo ang adultery. May question ni Gialaw sa Ginoo ang adultery. So, ibig sabihin, gialaw sa Ginoo because God is a loving God. Dili niya pwede hilabtan ang desisyon sa tao because gibuhat niya ang tao nga na choice. Free will. Okay? God's love cannot be appreciated kung walay will ang tao. So, ibig sabihin dito, para ma-appreciate sa tao ang gugma sa Ginoo o para ma-appreciate sa Ginoo kung unsa ang iyang creation, Pareha gud is sa- dapat sa- muhatag siya na siya tagaan niya will. Because dili mo ma-appreciate ang gugma kung walay freedom. So, ibig sabihin, ang adultery nila, sa lato nila, gibuhat. Pero paano mapakita ang gugma sa Ginoo? Even nga nakabuhat sila sala, still, ang grasya sa Ginoo nagpabilin. Ina to wana gialaw jud ay. Nisupak man jud siya. Supak na. Gialaw lagi ang pagsupak. Ikaw jud. Okay, pag... Wana gialaw. Wana mo Relax mo, kita di, ha? natin nag free will. Basta may problema day. Desisyon niya. Sa problema day. Alaw, supak. Ano ya? So, ang Ginoo, Dili daw pag musulti kang gialaw sa Ginoo, dili mo hilabot si God sa desisyon sa tao. Wa jud na gitubos. So karon, Kita lang. karon sa iyahang sa ilang pagpakasala sa tao, Bawal jud na ni. okay, paminaw sa pagpakasala sa tao, unsay nauna? Pagkasala nila o tugot sa Ginoo? Ha? Pagkasala. Gitugtan nga makasalang. Ibig sabihin, Wala tugti. gitugtan sila sa Ginoo makasala. Di na nakasala ang Ginoo, gitugtan na sila. Asay nauna? Ang ilahang pagbuhat og sala or ang pagtugot? Pagbuhat sa sala. Gitugtan sila mo decide kung sila buhat. Oh, mo na siya dapat. Ibig sabihin, ang Ginoo, pag nagtugot ang Ginoo, sa unsa man, gitugutan sila sa Ginoo to exercise their will. Yes. Mao na dapat itong masabtan. Gitugtan sila sa Ginoo to exercise their will. Wala sila, mao nang mali na to ang gisulti, gitugtan sa Ginoo nga makasala. Sayop. Sayop. Gitugtan sila sa Ginoo nga exercise ang ilang will, but ang ilang will gipili nila nga unsa nga sila magpakasala. Basta na palit-palit naman. Oh, sige, sa lang to kung tanan nito. Sige. Sa Ay, wala na. Ano si mga bungutan? Sige. Sige, sa mga tanan. Bungutan na ba? Dali, lagi ka dito to. Hmm. Sa kuno na ni mo ng will, free will sa tao, may mga tao sa Ginoo. Okay.
Slave. Usaon nato ang free will sa slave sa Ginoo. Ang free will is walay kalabutan sa pagiging slave nato kay Lord. But ang free will nimo may kalabutan nimo sa pagpili nimo kung mahimo kag slave or dili. Sabtan? Usbon ako Tung gidawat nimo ang Ginoo, ibig sabihin dito, dili ta musulti dito nga paano ko exercise kong free will kay nahimo mo kong slave. So ang free will nato gi-allow sa Ginoo sa imuha, gihatag sa imuha sa Ginoo is para sa purpose. Para magkaroon ka og tama nga relasyon sa Yaha. So diha ang works ng free will. Ibig sabihin, when God extended His love to you, ang tao na ay pagpili. So pag-exercise nimo sa free will nimo, i-exercise nimo ang free will nimo para mahimo kang slave sa Ginoo. Pag usulti kang slave sa Ginoo, ibig sabihin you are obligated to follow the will of the Father. Question, kana siya nga obligasyon na imuhang gidawat, it is your will na free or dili? Okay, will nimo. So ang will nimo is activated siya dito nga butang. Pero pag abot nato na sa atong tamang nga relasyon sa Ginoo, ibig sabihin, we are not free. We should always follow the command of God. Pero pag abot sa pag-enter nato sa relationship sa Ginoo, you are free. Nakata? So I will tell you, brothers and sisters, we are not free sa atong relasyon sa Ginoo. Kung say sulti sa Ginoo, we should always follow the will of God. Mauna siya ang problema sa tuwa. Pati sa relasyon nato sa Ginoo, gusto nato na Japon tay free will. Mauna siya nga dili ta nag-grow spiritually. Ang tagal, si Pakiro, ang tagal. Nga mo na musupak ta sa Ginoo. Kay feeling nato na Japon tay free will. Hello. Nakagets ang pastor nga ang Yes, free ma'am. will, may exercise ra nimo kung mupili ka nga makigrelasyon kaniya. Of course. Kung Ipili na nimo siya. Nakawa na kay free niya. Okay, hindi na ka free. Unsay obligasyon nimo? Follow gyud ka. Unsay sulti ni Paul? Imitate Christ. Imitate niya. That is a command. That is not a choice. Amen. Tama, application. Kamusta na mo? Are you ano? Lord, di ba may freedom ang ko? Kung sa freedom niyo, pakasala. Ano yung buhat ka pakasala? Ibig sabihin, wala yung kita na tinuod yung relasyon sa Ginoo. Wata? Maray kuan pas nga God's will, Unsa man? man's will, mura ato ang kita ang mupili. God's God's will na kita will. ang upili. Ang God's Dili will po. siya. Usbo nato niya. Ang freedom, paminaw mo pagayo. Because this is, mauni siyang mali nato nga mindset pag abot sa soteriology. Pag usulti kang soteriology, pag abot nato sa doktrina sa kaluwasan. Okay? Kaya ang ato amang definition sa free will is the capacity and ability to choose God. That's wrong. That is a doctrine of Arminianism. Pero sa biblical perspective, ang free will is mauni. Dili siya capacity and ability to choose God. Kung hindi, ang free will is the capacity and ability to respond to God's call. That is a different. Ibig sabihin, ang free will nimo is na kay ability and capacity to respond. Ang nipili sa imo ang Ginoo. Pero ang pag-respond nimo, gitagaan ka sa Ginoo freedom. So pati sa imuhang salvation, wala kay part because si God ang nagpili sa imuha. Pero the only thing ang imuhang responsibility is either mudawat ka or mo-reject ka. So meaning to say, ang freedom niyo is to respond, not to choose God. For example, kung nakaila nimo si Jesus, do you think, nakaila ba nimo si Jesus kaya ikaw nangita siya o nagigamit ang Ginoo para mo share si mo gospel? Oh, ibig sabihin, si God ang nag-initiate of salvation, hindi ikaw. Walay capacity and ability sa ang tao nga mangita sa Ginoo because by nature ang tao is sinners according kay Paul. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang tao by nature is what? Makasasala. They cannot what? They cannot discern what is in the spirit. So, ang freedom, ang free will sa tao nga gihatag sa Ginoo is not the ability and capacity to choose. To choose, but is to respond. Oh, tama?
That's why gitagaan tag freedom sa kanang di Ginoo. maka-respond, Pastor. Unsa man? Kanang di maka-respond. Oh, choice na nila. Ibig sabihin, dili sila gusto maging Di slave sila ni God. pinili. Ha? Free will Di sila nila, pinili. Tim. Orispan pag Ah? di. Di sila pinili. Okay, paano to ma-identify kung pinili sa dili? Kung ang tao di mo respond, pinili sa dili. Oh, kung ang tao mo respond, pinili siya dili. So asa dito mabutang ang pinili? Sa nag-respond. So, Kung di napinili. mag-respond, adi siya pinili. Wa man siya nag-respond. So na pinili ang Ginoo sa kaluwasan. Dili pod. Kaya ang point na to kung pinili, wa pa sila ka-respond, gipili na. That's the difference. Sa gitawag na to nga doctrine of predestination, doctrine of election. That is a form theology. That is not biblical. I will tell you ang tao, kung musulti kag predestination and election, before pa gimugna ang tao, gipili na siya sa Ginoo kung mapalangit siya o mapaimpyerno. Karon question, may exercise ba niya ang iyahang ability and capacity to respond? Dili. Oh. Dili, kay gipili naman daan. Of course. So, dili siya applicable diha. Ang applicable kung sa capacity and ability to respond, ang tao, ang unsa man, ang rason kung anong napaimpyerno siya, dili si Lord. So, ibig sabihin, wala gitandog sa Ginoo ang iyang choice. Wala gitandog sa Ginoo ang iyang desisyon. Gibilin sa Ginoo libre. Karon, ang pagpili sa Ginoo, simpre si God as an omniscient God, ibig sabihin as a sovereign God, ang iyahang salvation na ana. So karon sa iyang salvation, ang may tabuti mao ni siya. Kung kinsa ang mudawat sa kuang gift nga gihatag, naa siya'y destiny. Kung kinsa ang dili mo dawat, naa siya'y destiny. Karon, kung mudawat sa dili na siya trabaho ni Lord. Kinsa trabaho? Imo, ha? So that's why kato siya dili siya applicable dito. Gets? Ano na? Sa magka-pastor. Ha? Calvinist. Ako? Feminist, Dili. Arminian. Biblical ang ibig sabihin, ang ako ang view pag-abot sa salvation is ang view kung unsay gusto itudlo sa Biblia. Nang ibig sabihin sa Biblia pag-abot sa salvation, simple lang. Ang salvation gihatag sa Ginoo, it is only by God's grace, but man has a capacity and ability to respond to the call of God. That is biblical. Nganong biblical man na siya. Ang problema manggod sa uban nga doktrina, putlon manggod nila ang message, letters, balita sa letters, kutob na sila sa Romans chapter 8 and chapter 9. Pero kung atong tanawon, ang context yun sa Romans chapter 8, chapter 9, karugtong pa na niya ang Romans chapter 10. Nga sa Romans chapter 10, nagsulti dito si Paul, klaro kayo, tanawa, ang Romans chapter 8, Romans chapter 9, it talks about God's sovereignty in salvation. Pero pag-abot sa Romans chapter 10, naapoy responsibility ang tao pag-abot sa salvation. That's why ang sulti ni Paul dito, huni, paano sila makadungog kung walay muwali? Tanawan ninyo ha? Paano sila muwali kung di sila ipadala? Walay padala. So that's why ang sulti ni Paul, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. So very clear ang Romans chapter 10, nga nagatudlo siya nga naay responsibility ang tao pag-abot sa salvation. So mo na siya. That's why if you want to ask my stand, ibig sabihin wala ko'y lain nga stand. I will tell you, dili ko nagastand sa theologians, dili ko nagastand sa Arminians, dili ko nagastand sa Calvin, sa Reform, wala ko nagastand sa Molinism. Kumbaga pa ang ako nga stand, kabalo mo sa akong doctrine, authoritarianism. Authorianism. God's Oh, authority. unsa man ang authorianism? Balik ko sa author sa Bible. Mo na ko ang stand sa Bible. Kung unsay gisulti sa writer sa Biblia, mao na ako Pastor, mangutan na. Pili, free will. Pastor, pangutan na ni Marnie. Ako na na. Hindi kita mahumanali karon sa ano. Sige. Igutom na mo, kadi ni mangutan na. Sige, Lucha. Pangutan na ni Marnie Pastor, nga sa puti, itong mga tao nga nangamatay na lang, wala sila maapit sa gospel pa. Isa ang That is in Romans chapter 1, verse 16 down to 17. So, ibig sabihin, unsa din ang salvation? Corporate, personal. 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 So, ibig sabihin, paano ito ma-identify itong salvation? Corporate, personal. Okay, so ibig sabihin, kung personal na itong relationship, ang salvation is personal. Tama? So, si Ma'am Janet,
dili ko pwede ako ang sulti siya nga Ma'am Jeneline, oh. Dili ko pwede mo sulti siya nga ako mo guarantee nga siya saved. Kinsa ang pwede mo guarantee? Siya. Kaya siya kabalo siyang relasyon kay God kasi personal eh. Di ba sa ang kato yung mga tao wala ka. Yan nga, ibig sabihin yun natagatan mong illustration. So ibig sabihin sa personal nila, unang-una based on my I cannot judge them. But based on the word of God, na mo gisulti dito nga ang way sa Ginoo pag-extend ng salvation sa ilaha is through what? Hearing. Yeah, through creation. Very clear. So ibig sabihin, there is a way sa pagluwas sila kasi ang trabaho sa kaluwasan dili nato trabaho ni Lord. Tama. So ibig sabihin, ang mo isulti nila even though na wala sila nakadungog sa law, pero based on their heart, they follow the law. Ibig sabihin ang sulti dito, God is what? You see? So mo isulti sa Romans. Pagabot sa salvation. Bitaw, no? Kasi diyan mo makita ang grace ni Lord. Pero karon, kung ako ang inyong pangutan-on jud, na sure jud ko, di ko sigurado. Pero pag-abot sa word of God, very clear ang pulong sa Ginoo na maunay standard ni Lord, the way siya the way siya mo extend sa iyang judgment of salvation pag-abot sa mga tao nga wala nakadungog sa pulong sa Ginoo. Siya na bahala to. Pero para sa tuwa ng mga bahala believer, very clear, para sa tuwa na we are obligated to spread the gospel, to preach the gospel to all nation, kay nga naman God, because what? Because para sa tuwa, biblically speaking, the only way to God is Jesus. There is no other way. Dito kay no, wa punta kay bawo nga through creation, nag-istorya. Of course, what kabalo, daghan na itabo. For example, Abraham. Paano naluwas si Abraham? Bitaw. Wa pa ba si Jesus Through creation. Wa pa si Jesus. Because they believe that somebody na may taas. So ibig sabihin, God moves in what? In many ways. Yes. So dili nato na siya, dili mo na siya, di naman na yung problema. Problema na sa Ginoo. So sa una, Pastor, ang God ang makaluwas sa gyapon, no? Ang karon kay we pointed out Yeah. sa Jesus, Kasi nga, Jesus na- death and resurrection. Kasi Ang nga, karon, kasi sa nga, una, na magutag itawag ng progressive revelation. Ang pag-reveal mo ko sa Ginoo, wala niya gi-reveal yung kagalingan sa isang bagsakan. When God reveal Himself, dahan-dahan, slowly. So ibig sabihin, how God deal in the past, ibig sabihin, ang Different. access sa salvation, kung paano deal ang Ginoo dito mo, to. mm, Pero, ang process sa salvation, isara. Faith. faith. Because We Abraham, cannot please God. Abraham, unsa man, naluwas siya because of his faith, not because naging matarong siya. Wala man po So meaning to say, sa ilang kaluwasan sa Old Testament is faith faith yapon. kay Yahweh. God. Sa New Testament, ang kaluwasan is faith Jesus through Christ. Jesus. So that is the difference. Progressive. Ano sa Pastor? Progressive revelation. Revelation. Hmm. Okay na ka, Pastor? Okay ra. Okay na po may Okay ra pud mo. mga sa ta, Pastor. Ha? Mga on. Mga unsa ta? Ready na ba? Ready na si mga forcing galing. Pero Ah, madiyon sige. trata mga on ha kay sayang ang Hoy, discussion. dapat ang ato ka inarmi ha. Dapat Ito sa may oras army. 10 minutes. 10 minutes ka on. Ano ikaw madali ta. Ano dahil kuhaan ka daw. Ha? Wa na to imong series. Kasi Okay. series. 10 minutes. Ha? Series gapon to eh. 10 minutes. Pagkaunsa. 10 minutes kay sayang Okay. ang time. Sige, so Medyo siya mo pasara. mag-break sa ta. Dapat may pangutana sa soteriology. Ha? Discuss natin na. Okay. Actually, I don't want... Okay, paminaw mo ha. Kasi mostly, nawala mga pangutana mga good na theological. So ako, ginatempt na ko ninyo nga tubagon ta mo og theologically. Okay? Dili mas confiding. Gusto niyo tubagon ta mo theologically. So ang problema mo na ako ang ginaway, base mulabay kog mga theological terms, maglisod mo maglisod mo Isaya ka lang po, absorb. Pastor. Para So sa ako alang tanan. sige, gamitan nato na gano. Gamitan nato na siya o medyo ano. Sige. Okay, sige, bye. Okay, so let's have a break. Ate, i-pause Balik ate. ta. Kaya mga 10 unta. minutes. Sige, bye. Kaduha na ako. Okay.